ni warning si Jesus nga ayaw mo panig-ingon sa mga pagano kung mag-ampo mo nga sa ilang pag-ampo nga gitaas kaayo nila ang ilang pag-ampo, gidaghan kay nilang ilang mga pulong, nagtuo sila nga mahatag dayon ang ilang gipangayo. Wa mag-ingon ang Ginoo nga dili sad nato taason ang atong oras sa pag-ampo. Nganuman kaysa mismo ganing kinabuhi ni Hesus, labi na gid dito nag-ampo siya sa Garden of Gethsemane, iya man ganing gipukaw ang iya mga apostoles kay paampuon. Katulo siya nagbalik-balik og ampo tagsa ka oras ang iyang ampo. Nangatog na lang kung iyang kuyog, iyang giingnan di mo makatukaw sa pag-ampo uban kanako. So taas-taas atong iyang pag-ampo. Pero ang puntariya sa pag-ampo nga tinud-anay kana bitang kamaotang muila nga dili di ay ang tumong nato nga moampo sa maaning misa, sa maanang magrosaryo ta, tag-as man sana, dili di ay ang tumong ana nga atong diktaran ang Ginoo ug pugso nato ang Ginoo aron ta hatagan sa atong gusto. Ang tinuod ang pag-ampo bisag unsa pa na kataas kana untang kamaotang maminaw og mutuman unsay gustos Ginoo. Mao na sakto gilingay mong tupad ing na unsa roy imong giampo. Muta na ba? Kay basig sige lang kag ampo nga tagay kog kwarta niya sa mga estudyante makapasar unta ko, mulampos unta ko, sa mga masakiton maayo unta ning akong sakit, sa mga politicians mudaog unta ko, sa mga pobre hatagan ta mig ayuda, daghan untang muhatag og ayuda. Basin ba og kana ra atong ampo ang kalampusan sa atong mga gipangandoy ni Padre Siano, mahalin unta ning mga slots, ano ba? Kanisang namalit og slots nga napula na, muhunong na untag pamaligya ni Padre Siano. Awa ta kay bao, kana bang ang atong gusto ba? Di na mao. Mao na nga dinhi sa atong pag-ampo nga nakatuna ni Kristo, nga espesyal gini niyang gitudlo, ang una gyud ningon gyud Kristo, amahan namo. Amahan gani kinsa sa pamilya, kinsa may provider. Normal gid ba kinsa provider? Dili ang mama ha, dili ang anak, ang amahan gyud. Normal gina. Gawas lang kun ang mga ginikanan mahimo ng tiguang or masakiton, siyempre mubaos gyud ang mga anak, mahimong breadwinner. Pras nakos una. Sugod kog 19 sa tong panahon na 1990. Ako na gyud mo breadwinner sa among pamilya tungod kay na-paralyze mas papa. Pero sa wa pa ma-paralyze papa, bisag pobre kay mi, si papa gyud mo maningkamot para makakaon mi. Ana muna dili ta maghuna-huna nga kita mo tigpakaon, naatay amahan sa langit. Munang ang kaning tawo nga maampuon, ang una gyung mahitabo mawagtang ginang iyang kabalaka. Nga naman, muila magitang naatay amahan. Dili kay magsigit Ginoo, Ginoo, ang akong utang, Ginoo, Ginoo, makaabroad ako, Ginoo in taon, ang future sa ko mga apo, sa ko mga anak, Ginoo, anak. Unsa man ka, ika mao'y provider? Inana ba? Hilingay mong tupad na wa kay mga kabalaka ron, na wa na ka mabalaka. Ginoo, ang ako mga kunot sa akong naong, Ginoo. Ang akong buhok, giuban na, Ginoo in taon, kanaon tang disag ko matiguang, Ginoo, ang akong tuhod, lisod na kayo, itikang sagdanan. Nganong ka na may imong concern? Nganong ka na man? Ang atong concern, ni ilaba ka nga amahan nato ang Ginoo, nga siya mo'y atong sole provider. Ana.
Nya dayon kay mo ila naman ta, mao nagisundan dayong Kristo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta. Maingon nga gituman na dias langit. So ang sunod nga importante kayo nga subject matter sa atong pag-ampo bisag unsa pa na kataas, to discover the will of God and obey it. Sunda ang unsay kabubutos Ginoo. Nya tumana gina. Dili baya sayon. Ako, it took me 7 months to discern unsa gyud will sa Ginoo nako niadtong 1994 to 1995. Magpari o magminyo. Maghila ko, siging ampo, rosaryo, simba, pamalandong, hasta maghigda ko, kasi ko gunahon na, magsakay ko sa padong sa trabahoan, gahunahon na, mismo nga nagkuyog mis akong uyab, gasigi ko pamalandong, magminyo, magpari. Taas ka ito nga pag-ampo, 7 months, from April, March, bato, or February, sobra day 7 months February 1994 hangtod mga December 1994. Mga 10 months. Nya pagka January 1995 siguro nako nga magpari ko. Usa na lay question, mo pasar ba ko sa seminaryo? Dawaton ba ko sa seminaryo? Og dawaton ko, go na. Motong pag March 1995 ni exam din ko sa entrance exam sa San Carlos Seminary College dinhi nato sa Cebu. Ni pasarman, yan na, nagwali na. Purti ng mamaligyag slat. Wala ba sa kayo mo palit? Oy, daghan-daghan na taghalin. Ako lang ning isingit ha. Tanawa. Ang atong SBF dag para sa kumbinto, gamay-gamay pagid noon gyapon, 52,756 na atong halin. 7,244 pa ang available, tag 500 pesos per slot. Ang 16 slot challenge nato ani tag 8,431 lang gihapon atong nadawat. Ang God's Healing and Deliverance Powers, GHDP, salamat kay inyo yung gipaspasag palit. Ang atong halin niabot nag 5,390 pero naapay 64,610. Karon ra ni kutob nga May 3. Layo pa man sa noon. Tag 100 pesos per slot para ni sa atong karon Holy Week o sa pista celebrations. Niya ako na mong giingnan na magbinalhinay naman mirong tuiga bisan tuod na atay humble request to continue dinhi, pero ang pagbuot sa atong labaw sa diocese, sa obispo sa iyang konsultores mao man gyud masunod, andam lang sa taana, igo lang tang ni hangyo. Pero this could be our last fiesta together. Na ako'y inyong parish priest, niya kamo mo'y akong parishioners. Mo na, tinud-an na lang ninyong palit, basig wa na mo'y paliton on sunod, no? Mingong, hay, salamat in taon. Hinaot pa unta. Dinaon ta ni padayon din hining parian. Kapoy, palit slat. Pindi na ninyo. Unya ang ato sang haligi para ni Mama Mary, salamat no kay ni increase na gyud, niabot ng atong halin og 7,135, 4,865 na lang ang nahibilin, 100 pesos per slot. Aw kato ding atong GHDP na dito siya 12 slot challenge nga tag 1,200, 170 na atong nadawat. Kanisa doon na sa ni siya 20 slot challenge nga tag 2,044 na sa datong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat. Kita nga namalit og slots, unsa man, nagtuman batas kabubuton sa amahan o wala? Kining ato mga slot-slot, kabubuton ni sa amahan o dili? Hinaya. Muna kung magtuman tas iyang kabubuton, ang sunod nga mahitabo, doon na natay katungod sa pagpangayo
sa atong gikinahanglan ug dili gid ta balibaran. Seek first the kingdom of God and everything you need will be given to you. Everything. Munang duna natay kumpiyansa nga moingon ang kalan-o namo sa matag adlaw ihatag namo karong adlaw. Din agid ta makulangan ana. Oh. Basta nagtuman tas kabubuton sa atong amahan. Unya, kay pirmi naman tang naay kalan-on matag adlaw, unsa pa may kapuslanang mag-away pamanta. Kay kana man kung away mga igsuon, mag-ilog kas imong panginahanglan, mag-ilog ta ba sa atong panginahanglan. Muna mag-away ta. Unsa may tong buhaton? Magpasayloay. Nganong makiglalis man ko nimo anang imong yuta, aning atong yuta, nga hinatag manis Ginoo, magpasayloay ta. Dili kay magdumot tungod lang anang utlanan nga nangausab. Di ba? Nganong maglalis man ta aning akong bana nga gikabit nimo. Nga total hinatag ra man sa nis Ginoo ning banaha, magtunga ta. Di bitaw. Magpasayloay ta. Nya magdungan tag pamalandong unsaon nato pag sunod ang kabubuton sa amahan. Total gitagaan man tag atong provision kada adlaw. Nganong maglalis pa man ang Team Marcos o Team Duterte kung kinsay mudaog nila, nga pulos man sila gigasahan sa ilang kalanon matag adlaw. Nganong maglalis pa man kaanag kinsay napildi kinsay mudaog nga normal man na nga duna gyud pilion ang nasod panahos eleksyon. Nganong magdumot man gyud og nganong musangko man gyud sa pagsigi og ginipitay sa usag-usa. Ana ba? Be karon unsaon nato pag-apply ani nganis atong politics. Kay ako mangining gipanaan sa Ginoo nga i-relate gini nako sa politics kay naa man taron sa discernment kinsay atong butaran. Kinsa may angay natong butaran in relation aning ato karong gipamalandungan. Una, kadtong mga politicians nga niila nga sila anak sa Dios. Kinsa ng politisyan nga di mo ila nga murag anak sa Dios, murag na hinuon sila Dios. Murag sila nay gabuot sa tanang butang dinis atong nasod, di na nato pilion. Nagpaka-Dios na. Mao na sila gitawag og mga yawa sa nasod nato. Kay ang yawa nagpaka-Dios. Gitudloan sa niya si Adan og si Eva nga mahimong equal to God. Mo nang nahimo silang yawa. Kana sang gahari-hari sa atong nasod, kanang mga politicians nga murag sila'y magbuot, kinsay hatagan, kinsay dili hatagan, sila'y nagbuot unsaon paggamit ang atong kwarta gikan sa atong buhis, tagpila ka milyon, tagpila ka bilyon, nga murag sila'y nagbuot, di na nato butaran. So kinsa man ani nila ron, Team Marcos, Team Duterte, or Team Lini. Kinsa man nila niila nga ang Dios amahan gid nato. Ana? Kinsa sad nila ang nagsigi og angkon nga kining atong kwarta, kining atong bahandi sa nasod para ni natong tanan. Kana bang dili mangangkon nga ako maoy authority. Nya moingon dayon haladere linya mo kay di ay ipanghatag nako. Murag gitag mga manok nga gilawgan, murag mga iro nga gilawgan, murag mga baboy nga gilawgan, managlinya in town kay tagaan kunuhay anang in quotation ayuda. Nga karon mura na hinuog vote buying. Kay ang nanghatag naaman na sa social media, mga politicians na may nanghatag, dili naman ang ahensya sama sa DSWD. Ang nanghatag ang team na Manila sa politika. Di ba? Vote buying. Nya ang atong kumilig, kusog ay mayon, wa nang vote buying. Karon, ang kanang, ang sana mga ayuda karon, akap, sa tana, tupad, AX, uban pa, ipanghatag naman, sana nag-uniform, sa ilang partido, di sa to pa vote buying na na. Pero, sige lang,
Mao na sila'y nangangkon nga ako maoy maghatag og provision sa akong nasod, sa akong distrito, sa akong lungsod, sa akong syudad, sa akong probinsya. Ako maoy maghatag og budget ninyo, dili ang Ginoo. Ako'y maghatag ninyo kalanon matag adlaw, hilas kay nastanan. Di nato butaran ng mga klasihas, mga politicians. Kana bang kandidato sa pagkasenador hangtod pagkakonsihal sa lungsod o sa syudad nga maningkamot pag-ingon kining among gahom, kining among authority o kining kwarta nga among gikuptan karon, ato ni hinatag nis Ginoo, ato ning iapod-apod aron makatagamtam ang tanan nga mga Filipinos sa paagi nga dili injustice, dili biased. Uy, ang dirispikas giatiman, ang dirispikas ipadakop man hinoon, lutuson man hinoon. Unya pulos man na Filipinos, pulos man na mga taxpayers. Ang giswelduhan nato, iyang i-oppress ang usa ka taxpayer nga nagsweldo sad niya aron paboran niya ang usa ka taxpayer nga ning suporta niya. Pero pulos ni nagsweldo niya kay kanang tanang naglingkod sa atong gobyerno gikan sa kanini ang presidentes Pilipinas hangtod sa barangay tanod o mga barangay health workers. Ang nadawat nilang kwarta ana gikan na sa atong buhis, kitang tanan ang nagbuhis, dili lang ang usa ka partido or usa ka lungsod. Di ba? Mao na mga yawanon nga mga leaders nga ang ila lang wa mauyo ni ilang dauton, kuhaan sa budget, kuhaan sa katungod, ipadakop, ipapriso. Taxpayer na, nagsweldo na nimo, ikay di unay papriso. Huna-huna ako no, nagpakaginoo na ka. Og maunay dili nato gustong butaran kay mga daot ning atong katilingban ni ana. May karon pamalandongi lang na ninyo, kita magdungan tag pamalandong kinsa man ani ron ang suod sa Ginoo or kontra sa Ginoo or nagpakaginoo, labi na ginang dili gyud ka maong mo pasaylo, dumot to the max gyud, dumot to the max. Kana bita mga leaders nato nga dili mapasayloon, mo resultas gubat, mo resultas kagubot pagkabahin-bahin, yawanon gid na kay matod pa ni Kristo kung naatas Ginoo magkausa man kita, mahimo man tang usa ka lawas. Usa sa timaan ang Ginoo naghari sa tong nasod, there is unity, harmony. Usa sa timaan nagiharian nata sa yawanon nga mga espiritu na agi ng pagkabahin-bahin, pagdinumtanay, way pagpasaylo ay. Ngilingay mong tupad. Ay mura na mamog na nga matay. Ing na ay dumot dito sa inyo. Ing na kano. Ing na ay dumot. Na ay gadinumtanay. Kinsa ninyo dinhi ang wagyoy gidumtan taas ang kamot. Pwede na mo mga matay. Kamong wa mo isas kamot. Dinhi mas atubangan ako or diha sa online. Please, musunod na ta sa gusto sa Ginoo. Pasaylua kami sa among mga sala. Ingon kami nagpasaylo sa nakasala kanamo. Ang ato rong nasod, gubot kaayo, siging dakop, siging hinulgaay, ang mga kapulisan, gigamit, murag mga iro, ipaghot dito, ipaghot dire. Nalimot na lang usahay ang atong mga kapulisan, nga kinidi ang gipaghot ngadto nila, naghatag sa kaayuhan nila in one way or another. Mupaak na lang sad sila. Luoy kaayo. Nya moingon ra sa dayon, trabaho lang, walang personalan. Pero gipersonal naman. Unsaon man nato tungod na kay wa ta maminaw sa amahan, tungod na kay wa ta mosunod sa pulong nga giingon ni Kristo, kun dili ninyo pasayloon ang nakasala ninyo, di sad mo pasayloon. Labi na gyud imo pag yung butang-butangan og sala, bisan ang tinuod ikaw di ay mooy makasasala. Kay kanira bang daghan tagsa, ipahiday na nato sa atong isig katao. No? Kabantay mo, ana? Kana mga bana bitaw makapangabit. Isog kay na.
ngadtos ilang panimalay, mao na ilang giingon, wa ko kasuway, tinuod ba na, i-check lang ninyo. Dali na kuno kay na, sa puto na kaayo, nya gamay lang sipyat sa asawa, ingon niya, sa to, laki to nimo, sa to, laki to nimo. Bisan gud ang asawa, makig-istoryas pare inig humas misa, unsa man, kamo na ros pader? Ngano man kamo biya din dito, nganong dol-duol pa man kang pader? Kanang siloso kay ba? Siloso kuno kayo, siya di ay mo'y gabisyo. Ana man na. Tubag nato sa Salmo nag-ingon, usa ka mahinulsulon o mapaubsanon nga kasing-kasing o Dios dili nimo tamayon. Ligya imong tupad, ina kumusta imong kasing-kasing, tamayonon o dili. Sa nahitabo karon nga pagdakop ni former President Duterte pag naog yun sa airport gikan siya sa Hong Kong gahapon alas 9 buntag, unya gipalupad na siya ngadto sa Netherlands ba to, gisakay sa eroplano ngadto padong sa korte sa The Hague to sa Netherlands, kay adto kuno dito siya patubangon siyang kaso pagka mga alas 11 gabi na ay nagsyagit-syagit sa kalipay ng mga Filipinos, na asay nagsyagit-syagit sa kasuko o ng hilak ng mga Filipinos, pulos Filipinos. Lingya imong tupad ina unsa imong gibati ani. Former president nga sa iyang build Luzon, Visayas, Mindanao, daghan kay mga infrastructures, labi na gyud mga road concreting and widening, mga bridges nga nahimo niya. Nakapahimos ta karon sige tag-agi aning iyang mga infrastructures nga nahimo sa iyang administrasyon, build. Kisakahan niya ang sweldo sa mga policemen, gid-double, hapit gid-triple, apil nas mga benefits. Ang mga government employees, gitaasan ang mga sweldo, mga benepisyo, mga senior citizens. Mga eskwelahan, gipangtukod, mga bilangguan, daghan kaayong mga bag-ong mga bilangguan, Luzon, Visayas, Mindanao, kay bawaan na ang mga BGMP. Ako, 5 years kong trabaho sa prisuhan, nakita nako nga porting dagkuas mga buildings gipangtukod para dili na maghuot kaayo ang mga piniriso, nga mura na lang sila mga lampinig ditong gipangsuksok, gipanghimuan sila tag 3-story, 4-story nga bag-ong mga buildings, mga facilities para maharang-arang ang ilang pagkabutang isip mga binilanggo. Karon nga natagaan siya og accusation dito sa ICC or Interpol, wa ko kasabot unsay kalainan na ng ICC og Interpol. Gidakop siya without actual physical warrant of arrest o gitransport siya ngadto sa Netherlands kuno aron adto moatubang siyang kaso nga wa gani bisan usa ka korte sa Pilipinas nga mi-order ni ana nga i-transport siya. Sa diha pa ko prisuhan na assign prison ministry, kung dunay usa ka piniriso nga dadon ngadto sa laing lugar, magkinahanglan gyud court order. Kay once nahukman nga ibutang ka anang maong facility, ibalhin kag laing facility, kinahanglan court order. Usa ka VIP nato sa Pilipinas, former President Duterte, Rua Duterte,
Gida ngadto sa laing korte, foreign court, without single court in the Philippines making such order. O sa imong gibati, isip Filipino, sa imong gibati, functional pa ba ang atong justice system in the Philippines? Girespeto pa ba ang atong Philippine Constitution? Ato pa bang girespeto karon ni ining maong hitabo? Doon na ba'y presidentes Pilipinas nga nagbuhat ani ngadto sa mga VIPs nga dunay dagkong kaso sa makanhi sa kaso ni former President Erap Estrada, former President Gloria Macapagal Arroyo? Giingon ba ani sila pagtratar sa ilang mga kaso nga giatubang sa una? Muna diri sa atong unang pagbasa, ang hari sa Ninive bato o kasing-kasing. Iya sang gipatakdan ang iyang katawhan. Nahimo silang hardened sinners nga hasta ang Ginoo di na makadawat sa ilang mga sala. Pero ang Ginoo kay maluluyon man, mipadala gyapon siya og iyang mensahero. Gitagaan sila 40 days. Bisan gani si Jonas, kanis propeta Jonas, kaning gihisgotas first reading, wa na ni siya ganahi sa Ninive. Gusto niyang ipasunog na gid ang Ninive because of their evil works. Kay natakdan sila sa ilang hari nga mo'y nag-order nila pagbuhat og tanang butang nga supak yus matas Ginoo. Mao to si Jonas sa dihang primerong gisugo siya sa Ginoo, wa siya ni sakay sa barko nga padong sa Ninive. Ang iyang gisakyan nga barko padong sa laing lugar, pero gibagyog maayos Ginoo, gibagyog maayo. O niya sa dihang na hibaw-an nga si Jonas di ay maoy hinungdan nganong ni abotong bawod perting dagkua, niingon si Jonas, iiksa ko ninyo sa dagat aron mohunong ning bagyo. Niingon sa tao mga tripulante dito, wa misaan aha, isa wa mo isa, iiksa lang ko. Kay murag giingnan siya sa Ginoo, maamong gid ning imo rong gisakyan kay nganong wa ka motuman sa kong sugo nga tagay sila og mensahe ang Ninive. Kay gusto lagi ni Jonas nga mamatay na gid ning taga Ninive. Sa dihang giiksa siya sa dagat, nilurang ang hangin. Si Jonas gitukob sa dako kayong isda og dito siya giluwa. 3 days siya, matud pas atong gospel diri, 3 days siya dito sa tiyan sa isda. Gidada siya sa isda for 3 days. Unya gidala siya ngadto sa baybayon sa Ninive og dito siya giluwa sa isda. Pag gawas na niya sa tiyan sa isda, paglingi-lingi niya, oy, Ninive naman. Ingong Ginoo, di ka mo sakay barko padong sa Ninive, pasakay tikag isda. Mao na ni ang atong unang pagbasa. Giingnan na sa Diyos Ginoo, sige, sultihi ang mga tao 40 days. Ug di gid sila mag-usab, hutdo na nako sila patay 40 days. Ang Ninive dako kayo nga syudad, nga matod pa diri sa unang pagmasa, kun imong baktason tadlas lang niya, kanamang imo lang lakahon ba nga mo cross kaniya 3 days. Kinahanglan 3 days. Imagine ninyo 3 days maglakaw ka, pila ka kilometro imong ma-travel. So dinhis Pilipinas, murag wa pa ko kakitag syudad nga kun imong tadlason 3 days ka una ka moabot sa Pika side. Wa no? Ang abot na ba? Bisan pati nga metro Cebu, kay gikan dinhig lakaw ni padong dito Cebu City, bisag moabot pa ko ngadto sa Naga City, gikan dinhi, di ginakaabot 3 days. So purti kitang dakuha kitingali, gikabugo ngadto sa Santander. Mao na ang breath lang ba kanang iya lang bang cross. Nilakaw si Jonas og 1 day sa iyang pagsangyaw.
natandog ang mga tao. Word of mouth, wala pa may cellphone sa una, karon ana may cellphone, no? Kuan raman to, group chat raman dayon ni nato karon. Ana i-live day nato. Kita day tibok mo bitang nakahibaw tag unsay nahitabo minute by minute sa pagdakop ni former President Duterte tungod ana mga live karon. Nagkatag na, gabaha, galunop na naa sa atong social media. Di na lang ko mo detalye kamo nalay tan-aw diha. Unsa may nahitabo? Change of heart. Ang mga tao nga nakadungog, naghinulsol, nagbasol, og ilang gisi ang ilang mga sapot, og nagsulob sila sako, wa na sila mukaon. Niabot ang maong notice ngadto sa hari sa Ninibe, sa presidente sa Ninibe, og ang maong notice nakatandog sad sa kasing-kasing sa hari. Iya sang gigisi ang iyang sapot, gihukas ang iyang harianong bisti og naglingkod sa siyag sako o abo, nagpuasa og ni order pagid siya tanang mga tao hangtod sa mga bata, apil ng atong mga hayop, way kaon, way inom, maghinulsol tang tanan, pamasin nga maluoy ang Ginoo nato. Mao na ang Ginoo kay maluluyon man, iyang gi-change ang iyang plano. Pero actually wa mo change ang Ginoo sa iyang plano. Di man sa ko ganahan mo ingon nga gi-change ang iyang plano. Ngano man gitagaan lagi niya 40 days. So within pagyapos planos Ginoo na kung maghinulsol ta in 40 days naagyoy kaayuhan nga moabot. Og tungod ato wa sila dayon nagpatay. As Filipinos, kining nang hitabo karon sa atong nasod, nalipay kang Ginoo ani? Nalipay kang Ginoo? Kining mga Filipinos, atong mga kapwa Filipinos nga nagsigirog sayaw-sayaw, gasigig yes tungod kay nadakop na gyud, napriso na gyud si President Duterte. Nalipay kang Ginoo, kuyog ninyo. Kinisang na naghilak karon og nangasuko, naluoy sa kang Ginoo ninyo. Ana ba? Kinsa maron ani ang dunay mahinulsulon og mapaubsanon nga mga kasing-kasing. Duha ka hitabo sa atong nasod nga makapa-attract nato. Impeachment sa atong Vice President dito sa Congress. Gibuhat nila within 9 hours. Na-impeach ang Vice President sa Congress within 9 hours. Di ba? Guinness Book of Record. Doon na ba'y Congress sa tibuok kalibutan ng mga nasod, nag-i-impeach nila ang impeachable officer in 9 hours? Na? Umot lang. Nya, karong bag-o, gahapon, gidakop na way warrant of arrest, extradition by tawag ana kanang labay ngadto sa korte sa gawas as if taga didto siya na kinahanglan yung adto hiringon og kanang maong desisyon na finalize from gidakop man si President Duterte og 9 o'clock in the morning, pagka 11 in the evening lupad ng eroplano padong adto sa gawas. Sa ato pa final na ang desisyon. Extradition ba na itawag ana? Sa among mga pari, exclaustration man na siya. Kanang ipagawa adto kaslain ng congregation. Pila man ka oras? 9 o'clock in the morning, 11 o'clock in the evening. Pila na ka oras?
14. In 14, mo ba? In 14 hours, na final ang maong desisyon. Nga way bisan usa nga korte sa Pilipinas nga mi-endorse nga maunay desisyon dinis sa Philippine Court nga kining particular criminal anha ni hiringon sa inyo. Naa man gid naunta kay i-endorse man na siya. Gikan gani sa kaning branches, diha man ko bangko sa una, trabaho. Ang usa ka branch, dunay ipadang kaso ngadto sa laing branch or transaction ngadto sa laing branch na ang gani ginay endorsement nga signed by authorized officer gikan aning branch ug moabot na ngadto sa laing branch di na dawaton kay hain man ang endorsement. Bisan kaming mga taga dinhi simbahan, ako gani karon moadto man kog Amerika kun madayon pa ni karong June 2 hangtod July 2 niya kay magmisa man ko dito na may mga schedule unsa may gipangayo pagpananghid nila dito sa ilang mga parokya padad-agid si Father og endorsement gikan sa iyang diocese ug mauni ang mga specifications kay di gani siya magdaan ning maong endorsement di siya dawaton dire. Kinsa kay ga-endorse nga ipada dito si President Duterte sa Hague nga korte nga wa may korte dinhi labi na gid ang Supreme Court kay supposed to be Supreme Court gina nato ang mo endorse kay nation to nation guna siya, sovereign nation against sovereign nation, independent nation against another independent nation, independent court against independent court. Kinsa man ang nag-endorse sa ato pag-i-overridean ang atong mga korte dinis Pilipinas? Kinsa may nag-override ang higher authority tingali kaysa atong mga korte? Doon na pa ba'y higher court kaysa Supreme Court? Naglihok pa ba ang atong human rights system and principles? Naghigda in taos President Duterte dito sa iyang Rome Rome arrest siya dito sa Villamor Air Base, nag-oxygen, natog, naghigda ra sa couch, niya gibutang ang oxygen kay ni-atake iyang sugar. Nag-insulin naman din na siya. Wa gid siya ipadag ospital. Di siya gusto mo sakay sa eroplano kay ang nindot ang hangyo sa mga pamilya, dadon usa siya sa ospital. Wa gyud, gialsa gid siya kay ibutang gyud sa eroplano. Naglihok pa bang atong human right? Naglihok pa bang atong due process? Kanay mga pangutana ni nato ba nga usahay kita mga Filipinos kung nahitabo ni sa usa ka former president, unsa na kaning nagwali, unsa na kanang imong tupad? Doon na pa kay balaod nga mo protektar ana kanang imong tupad. Unsa nakaha ang ato mga tao nga naa diha sa atong palibot katong atong gipang himuag balay. Doon na pa kay mo respeto sa ilang human right nga gani ang VIP sa atong nasod nga ang mga tao makakita manghilak pag adto ni President Duterte sa Hong Kong, gikan to siya sa Hong Kong rally. Pag adto gani pagbarog niya dito nang hilak ang mga OFW nga mitambong sa maong rally tungod sa gugma nila aning maong tao. Pero bisan gani pagpa-ospital lang, bisan gani 24 hours lang ihatag. Og dunay gipagawas kuno nga TRO unta ang Supreme Court, wa nakaabot kay pagkuha dito nila sa mga lawyer ni President Duterte, wa pa sila kakuha gani sa TRO, pero gitawagan na sila nga nanay TRO ipakuha na lang kay di lagi pwedeng mag cellphone lang. Kinahanglan ipakita gyud di mo tuo ang mga pulis kung wa gyud actual nga TRO gikan sa Supreme Court, pero nituo ang mga pulis sa text lang gikan sa ICC. Ang korte nga taga-ato mutawag nga di anay TRO, pick-upono na lang, dili tuhuan sa mga pulis. Pero ang text message nga gikan sa foreign courts tuhuan sa mga pulis.
Unya ang giimposa na maong text, mao ang atong VIP. Usas atong mga VIPs din his Pilipinas. Do na pabay mandate o force ang giingon, we are here to serve and protect the Filipino people. Mao man ay basic commitment sa atong kapulisan o sa atong AFP. To serve and to protect the Filipino people by protecting our Philippine Constitution, saligang batas. We need change of heart. Mao na isip inyong parish priest o isip representative sa atong Catholic Church, akong iwali ni, di ta maghuwat og 40 days, di sa ta maghuwat og 40 years. Let us have change of our hearts. Ato na ning usbon atong kasing-kasing, hunongon na ni nato mga yawanong batasan, kasina, kaning ni ang gugmas kwarta, kani usara man gyud bottom line ani, kwarta o gahom. Gailog ta sa kwarta o gahom, which is the root of all evils. Kwarta o gahom. Dilingay mong tupad. Ing na may pag-ipalit na lang ni natugtanan atong kwarta og slots. Ingna. Sige tagtigom ani, musangko tas kagubot. Sige tagtigom ani, sangko tas kagubot. May pag-ato na lang ning ipalit og slots. Nya ipangtukod tanig balay, ipanghatag tanig mga pagkaon. Di ba? Pero ako isip usa ka tao o usa ka leader, musaludo jud ko ni former President Rodrigo Duterte. Una, pag-ingon gyud sa iyang anak, wa lagi warrant. Katong ana-ana na sila dito, naaman nakuha man sa kanang video sa live. Wa lagi warrant, asang warrant. Ingon sa President Duterte ni Hong sa, ay ayaw lang, naalagi, naay warrant, relax lang, naay warrant. Nya katawa-katawa ra siya. Iya jung giparelax ang iyang family. Ana, pag-istorya sa niya dito nga padung sa isa kay eroplano ing siya, ako ning kuan ninyo ha, kay basig wala na ko'y chance nga mo lecture ninyo ani. Ikaw tore, nagkuan raman ka, nagtuman raman ka sa imong kana ganing katungdanan, pero anang pamalandungi sa ninyo ba nga unsa may akong kaso, unsa may mga legal basis nya inyo kung ipadangad to anang naang kuan kana ganing kurtiha nga wa may legal basis. Unya gawas pa din aman ta membro dito. Timan-in ninyo ha, do na ni dakong kanang dangers kuno ingani pagkasulti ba. Tanawal niyo social media. Iya rang gimaymayan, iya rang gilecture, wa gid siya mangisog. Kalma ra gid siya. Nya tanaw-tanaw pa niya ay kung tanaw-tanaw kay di ko mudagan, di ko mo excuse sa pagutay excuse nga ni ana man ta dinhi. Nya matud pa sa istorya gipusasan gid siya. Dili na lang unta papusasan. Siya sige lang, pusasi lang. Kinsay nagpusas si Torre kono kana atong head sa police atong mana. Mo'y gapusas, nagpapusas na pod si President Duterte. Di ba? Dalaygon nga buhat. Wa gani siya mo ingon sa mga tao, magkuanta, mag people power ta. Ang iya ra gyud, kalma. Agion ta ni, atubangon ko ni. Og iya na nang gibalik-balik pagsulti, ako'y siluti ninyo. Similar to this. Ako'y siluti ninyo. Kanang tanang gibuhat sa mga pulis, ayaw na sila filing kaso. Ako mo i-filing kaso kay og nagtuman sila sa akong sugo, ako mo inyong silutan. Iya sang giduphan karon, ayaw mo, kalma mo. Iyang giingnan sa diyang pamilya, kalma lang mo. Muagi kita sa due process. Iagi tani sa balaod. Ayaw anang inisog, ayaw anang sedition, pero gichargean siya inciting sedition. Atong iampo, no?
Gibalikas man sad niya ng President Duterte kami mga pare, hasta ganing Santo Papa nato iya man gibalikas, hasta pag atong Ginoo iyang gibalikas. Pero basig na siya change of heart. Atong iampo ang kahimtang ni President Duterte sa iyarong kahimtang dito. 80 years old, masakiton, galisod og lakaw, niya giingon ana pagtratar atong VIP sa Pilipinas, atong iampo. Labaw sa tanan, magampo ta nga doon na untay change of heart sama sa hari sa Ninibe ang atong mga leaders karon sa Pilipinas. Nga makakita sila, sawa nila makita. Makita unta nila ang Diyos nung side sa atong kahimtang nga Pilipinhon. Ang nag-ilaid sa kalisod karon, ang kagutom, ang unemployment, ang mga injustices nga gihimo sa mga criminals, kaning mga addict, kining mga insurgents nga gipanghimo na sa nila karon kining mga tulis ug uban pa. Makita unta ni ang mga masakito nato nga wa nay mga tambal kay wa na gani budget ang atong PhilHealth, wa maapil sa budget sa appropriation nining atong 2025 budget. Makita unta nila kining maong side ang mga taong naghilak sa kalisod nga wa magkinahanglan niining klasiha sa mga decisions nga gihimo nila karon. Change of heart. Sa unang pagbasa, si Reyna Esther buot manalipod sa iyang katawhan nga padung na hotdog patay sa ilang kaaway nga ginganlan og si Aman. Niya muatubang siya sa hari nga si Asuero nga utro sad nga purtisad kabangis nga hari. Una nga di man makaampo si Esther og tao, nag-inusara naman lang siya, dito siya nidangop sa Ginoo. Hay may labaw ang Ginoo o ang tao? Usga. Maayuhan ninyo. Muna nga sa atong tubag sa Salmo, niingon din, Ginoo, sa adlaw nga nagsangpit ako sa imong panabang, imo ako nga gipatalinghugan. Nya gisulti sana ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, pagtuktok mo, kamo ablihan, pangita mo, kamo makakaplag, pangayo mo, o kamo hatagan. Ingon ana ang Ginoo mga igsoon. Muna, ang pagtulunan nga atong makuha, di kita mosalig og tao. Mosalig ta sa Ginoo. Mo ginay first. Sa inyong tan-aw karon sa ato sa Pilipinas, ang atong gobyerno sa ilang mga desisyon karon kaning naglingkod sa atong pangagamhanan, nagsalig bas Ginoo o sa ilang kaugalingon? Ikusga. Kita din hing mga ubos nga mga tao, makakita manggita. Kung nagsalig pa sila sa Ginoo, ang Ginoo manggo dili mag-usab-usab sa iyang desisyon. Unya ang Ginoo sad magsubay gina siya sa kamatuoran. Naasay balaod ang Ginoo kanang gitawag natog divine law. Pero ang divine law kanunay nang nagsubay sa kamatuoran, sa gugma ug sa kaluoy. Mo nang naa gina sa divine law kani nga maong mga properties, kamatuoran, gugma ug kaluoy. Mao man bitaw nga ang Ginoo bisan pag dagko kay tagsa, basta mobalik lang tangadto niya, naagiday ng iyang gugma, pasaylo, kaluoy. Nya iya gyapong ihatag nato ang maayong butang, kay maayo man siya. Pero ganhitas tao, sa tao, tawhanon nga mga gahom, ay pastilan, mag-usab-usab. Sama god aning ato rong presidente, kita nakasaksi man ta. Una, pagkumpanya ang ilang gipasalig,
unity and continuity. Unity and continuity. Puwerte na tong lipaya. Oy, yay, mapadayon gining mga project. Build, build, build. Giingnan pa ta. Build, build, build and more. BBBM. Build, build, build and more. Di ba? Kadungog mo na. Naana sa atong mga ilang mga speeches. Build, build, build and more. Unsay resulta? Nawa ang build, build, build ni President Duterte giilisan og unprogrammed funding. Unprogrammed funds. Tua dito gibutang ang dagko kayong billions sa unprogrammed. Ang programmed nga mga expenditures giprogram na, gipang-cancel, gipang-close o gitransfer sa unprogrammed. Hay namang build, build, build and more. So tawhanon manggod di ta kasustiner. Pares nako dinhi moingon ko ninyo nga kana ganing gihigugma gid ta mo. Pero mga saba magyapon ko sa sakristan, mga saba magyapon ko sa uban. Sa ato padili ko consistent. Gilingay mong tupad. Inawa jud ka mag-usab-usab sa imong desisyon. Inawa jud ka mag-usab-usab. Ay, otrosan mo sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon mo, bulag ka nato. Bulag o taong ka natong kamatayon. Dugay nang nagbuwag, nagpuyo-puyo na gani. Mga animal ketas tanan. So ayog yung salig anang tao. Diha salig sa Ginoo. Nya kita sang mga tawhanon, giagda pod ta nga kung tanaw nato nahimo na tang yawanon, mubalik tas Ginoo, mubalik ta. Lain pag yung pasalig ganing atong presidente, himuon niyang 20 pesos ang kilos bugas. Hangtod karon wa lang gyapon na mahitabo. Wa na di ay na 20 pesos. Wa lain na sad nga hitabo katong nag-away-away na sila ang unit team nahimo ng anti-team. Anti-team na ang iyang ka-unit team nga ang vice president nga atong gipakpakag maayo kini daog gyud silang duha. First time in the Philippines nga nindot kaayo ang tandem nila ni daog gyud. Nag-away dayon. Ambot og kinsay una nilang nangaway basta nag-away sila, di na sila unit team, anti-team na. Ang continuity, discontinuity na. Sige na to. Nanay mga file og impeachment. Kaya naman sa mga team Marcos, mga team Vice President or Duterte. Nag-file na og impeachment. Unsa may gisulti sa atong presidente? Di ko pabor anang impeachment. Ayaw na ninyo padayon na. Ang resulta, gi-impeach lag siyam ka oras. Ang giingon nga di ko pabor na impeach. Nadayon ang impeachment. Sunod na sad, gikihan na sad ang amahan ng atong former president na asay mga mga Duterte nikihan ngadto sa international kanang ICC. Criminal Court, International Criminal Court. Gisulti na sa atong presidente karon nga dili ta mo cooperate sa International Criminal Court kay naatay criminal law dinhi. Operative ang atong mga korte dinhi sa Pilipinas na kausara gi-arrest ang atong former president. Gilupad pangadto dayon wa kabot 24 hours. Hain naman ang atong gisulti nga di ta mo cooperate. Karon gi-investigate siya, gipasulti ingong yapon siya wa man taning cooperate. Gitagaan lang tag notice sa tawag kanang Interpol nga grupos mga nasod ba Interpol mao na implementing body. Karon di ay naminaw ko sa mga comments na ay nag-discuss nga expert kaayo sa international law. Ang Interpol di ay mo kasabot pa nag-unsay relasyon sa Interpol o sa ICC. Ang ICC gidi ay ang International Criminal Court mao gidi ay mag-issue og warrant nga adto na nila iagi sa
Interpol. Murag ang Interpol, murag siya ba o kanang implementing. So ang dili gyud ka issue ang Interpol di ay og warrant of arrest, ang iyang ma-issue kana rang red notice. Red tag. Red tag. Di ay red notice man ting ito. Ako lang ning gikuan-kuan sa ako lang na subtansad. Ako lang ipaambit ninyo kay pulos man sa taway kalibutan ani. Ako lang iproba na kung anhita sa tao mosalig, wa gi klaro. Nya niingon ang atong presidente sa iyang speech ni atong niaging adlaw gahapon ba to, the other day, nga wa man ta ning support sa ICC, ning comply lang ta sa Interpol. By complying sa notice sa Interpol, nag-implementa sa warrant of arrest nga tuwa gikan sa ICC. So ni cooperate ta in a way, og nisulti gyud ang pipila ka mga judges sa ICC, gi-interview kagahapon na sa social media na our president is cooperating with them. Nya ang gisulti, wa mo cooperate. Wa ta mo cooperate. Nya ang dito kinsa man rin nagsulti tinuod, pulos man ni sila tao. Ato lang suwayan og pamalandong, di sa tamo ingon nga namakak ang atong presidente, di sa tamo ingon nga namakak tong taga ICC nga mga pipila ka mga judges na niingon nga with full cooperation kining ilang pag-issue og warrant of arrest ni President Duterte, with full cooperation sa atong Philippine government. Makasubo ba? Nganong di man ta sultihas tinuod? Nganong dili naman lang gid ang tinuod mo isulti? Nganong dili man ta transparent? Kamong naas gobyerno galingkod, nganong di man mo transparent namo diri nga inyong mga kauban? Si Queen Esther sa unang pagbasa, ang nga siyang hunahuna, panalipdan ako ang akong katawhan. Akong panalipdan. Isip siya maoy reyna sa Israel adtong panahona. Kamo sa untang gikas presidente sa Senado, kamong mga elected official sa gobyerno, panalipdi in taon ming mga kabos, kaming mga ignorante sa inyong pamaagis balaod, iklaro ninyo og sulti unsa man gyud atong proceedings, dili kay ilad-ilaron ta. Naapay giingon nga nag-follow kuno sila sa tanan gipangutana ang atong presidente, naaman kuno ni technical defect ang kaning inyong pag-arrest o ang pagpalupad ngadto ni Duterte ngadto sa Netherlands. Nisawa, nagsubay ta sa tanang balaod sa proper procedure. Nagsubay ta. Karon na ay expert sa international law, ingon siya, sige, din alang na nato questionon kung naabay jurisdiction ang ICC sa Pilipinas, kaya dili naman ta member sa ICC. By the way, gibutang sa dito nga naaday daghan kayong kaso sa warrant of arrest nga gi-issue ang ICC ngadto sa mga nasod nga dili under nila, dili ba member, pero ni-issue sila o kay doon na lagi mga complaint, ni-issue sila og warrant of arrest. Wa gani kaabot og katunga ni ining ilang gi-issue nga warrant of arrests ang na-implement. Ngano man kay ang sovereign country refused to cooperate. Doon na may right ang country nga mo refuse kay di man siya member. Sa ato pa na-implement man ang warranty, bisag dili ta member, ni cooperata. Sige, granting lang nga ni cooperata. Naay gisite nga article sa proceedings how to arrest nagi-state sa kanini ang international law. Murag Article 59 sa ilang statute sa ICC, naaman na sa social media. Unsa may gibutang dito sa ilang proceedings how to arrest, ang arresting state sama nato Philippines, kita may ni arrest kay ato mang subject si President Duterte, kita may ni arrest. Dunay steps. Number 1,
hangtod sa number 7. Ang number 7 maoy pagpadala sa arrested person or arrested criminal ngadto sa korte sa ICC na maunang naaron sa Netherlands ba na. Step number 7. Pero sa discussion diha sa atong expert sa international law, ang gi-implement sa Pilipinas, ang step number 1, midiritso dayon siya sa step number 7. Within 14 hours, giumit ang step number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, nidritso sa number 7, sending the criminal, the accused, to the ICC court. Ang ICC mismo mo'y naghatag aning proceedings nga sundon usa ni siya. Kita maoy miumit. Kinsa may nag-instruct sa mga kapulisan, labi na ni General Torre, nga i-implement yun to, nga before gipasakay gani sa eroplano si President Duterte, naama na diha sa atong social media, misulti si President Duterte, ang sakto gid untaane. Wa siya mo reklamo ha, nga dadon siya dito. Ingon siya, iyang gidiscuss dito siya, ako lang ning i-lecture ninyo ha, koy basig wa na koy time pag lecture ninyo. Kamo may nag-arrest, ikaw lawyer maka kisa tong lawyer gatubang niya. Ingon siya, hasta ni General Torre. Ingon siya, human ninyong arrest sa accused. Inig-arrest ninyo, musugo dayon ang proseso sa balaod. Pasabot ang due process. Wa man mo'y gihimo karon. Wa man mo'y gihimo. Wa man gani pasudla ang mga lawyers, ang panel sa lawyers ni President Duterte giharangan ra dito sa gawas. Hasta gani si kaning Vice President Sara nga gusto siyang musod, di na lang untas iyang pagka-Vice President, sa iyang na lang pagkaanak, wa gyapon pasudla. Unsaon paglihok sa atong justice system kanang gitawag og due process nga gibawalan man ang mga lawyers, hasta gani ang anak, hasta gani nga ranking officer na Vice President, gibawalan man. Wa maigo sa ato gani mismong proceedings din his Pilipinas. Unya unsa may gisulti sa ICC, ako lang ning nakuha, inig humag-arrest sa person, dadon ngadto sa competent judicial court sa arresting state. Competent judicial court. Diin gida si President Duterte dito sa Villamor Air Base. Gipalingkod atong kwarto niya pag-atake in town sa iyang hubak, maon sana, diabetes ba to? Naglingkod, naghigda in town sa President Duterte sa couch nga gibutangag oxygen ni pahuway. Mao daytoy competent judicial court ang Villamor Air Base. Never nga na-declare na. Natay daghang mga competent court, mga regional courts. Pero wa dada dito, di wrong na. Nya inighuman kun og dada dito, i-evaluate sa competent judicial court ang warrant, iyang basahon ang warrant of arrest, unya iyang i-check kung sa ato dinhing pamaagi og sana state dito sa warrant, gisunod ba ang proceeding sa pag-arrest, proper ba? Nya human dayon ana kung proper tanan, tagaan dayon og chance ang accused katong arrested person to exercise his judicial rights, mga legal rights. I-exhaust niya ang tanan niyang legal rights through sa iyang lawyer in relation adtong paghatag niya warrant of arrest. Wa gyapon na mahitabo nagihatag ni President Duterte. Unya ighuman na ana, exercise sa rights, doon na siya'y katungod nga mo appeal ngadto sa atong Court of Appeal. Taas-taas pag yun. Unya, i-notify ang ICC. Uy, ni-appeal man siya. Ni-appealar man.
ang ICC mo evaluate sa appeal nya mo padasag kunog notice kung ila bang tugutan nga mo apilar dinhi sa atong Court of Appeals. Nya once nga mahuman ang Court of Appeals, unya murag yapon siya guilty, di makontento, una pa ipadala ngadto sa ICC court. Sila na mo final og hearing, pero nahuman na ang steps 1 to 6 dire. Ako lang ning hisgutan kay na-impress kay ko. Salamat ninyong mga experts, mga lawyers na karon ni participate niini. At least eye-opener ni nato mga Filipinos na usahay gibaboy na ang atong justice system. Usahay mura na lang tagtrapo nga giyatak-yatakan, gi-oppress sa mga tao kunuhay mga kanang gitawag nato gamhanan. Can we allow forever sige tagtuon dinhi og balaod, daghan kay tag mga lawyers, dagko kay tag gasto anang siging take anang bar exams nya inig ending ra di ay yatak-yatakan ra ang atong katungod nga wa gani gyoy paghatag og due process. Dagko kay tag gasto aning elections, billions ang atong gastos elections, naapay mga matay padahon sa elections, inig human ra di ay ilad-ilaron rata sa mga naglingkod diha. Himuon tang buta, himuon tang incapable of knowing the truth. Di na sa tingali maayo. Pero asa man ta mo dangop? Yes, mosubay tagbalaod, pero mas maayo gyud adto ta mo dangop sa Ginoo. Sabot, kung di sila motuman sa balaod kining atong gipangpili, mupili tag mga tao nga kamaong mutuman og balaod, kaming manggid ang atong eleksyon karong kuan Mayo. Iampo nato og pamalandungan nato kinsay atong pilion para aning in midterm election. Pilion nato kaning mga tao nga kamaong musubay og kamatuoran, bahala nagdili perfect. Mga tao nga nagmahal sa mga Filipinos, dili sa ilang partido or sa ilang kaugalingon, og mga tao nga kamaong mo respeto sa atong konstitusyon sa Pilipinas og sa atong mga balaod, labi na sa atong mga korte sa Pilipinas. Ang mga pulis, implementor na sila sa mga balaod. Sila maoy atong implementing force, pero nganong ila man tong gibuhat nakahibaw man sadta sila aning atong procedural law sa kriminal. Gani kusog ay mo siyagit ang mga human rights na ako no'y i-checky kay napatay, wa ko no tagai og higayon nga mag-due process. Yes, congratulations, kamaotang mo siyagit ana. Nganong wa may nisyagit karon nga mga human rights nga wa man paatubanga sa atong korte, giditso man og dala ngadto sa laing korte sa gawas nasod as if convicted na siya dinhi nato. Napatanay giingon, kinahanglan gyud i-presume gyud ang person, ang accused nga innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. Nganong mura na mag-guilty lagi? Nga bisan gani na lang sa medical assistance, wa gihikaw niya, gideprive niya adtong panahon ang gi-arrest siya. Bisan na lang pagpakig-istorya sa iyang mga lawyers o sa iyang mga anak sama ni BP Sara, gihikaw niya, mura gid siya og person deprived of liberty. Kana bang naadong gipamutang sa kuan ba mo na sila gitawag og PDL, person deprived of liberty, kanang naadya sa ato nadaliluan, kanang naadya sa mga si PDRC, mga jails nato. Nga unta inosente pa man si President Duterte hangtod karon, accused pa man siya. Nganong i-deprive man sa mga legal assistance and rights. Nganong ang mga pulis insistent man kaayo nga ipadagi sa pasakyon gyud sa eroplano adtong orasa, wa naman lang gyud paugmae nga 40 ra ba in taong luyaha ato. Kinsa may nagsugo nga korte sa mga pulis nga ila man tong gisunod. Naanaroy akong nahibaw na social media og mihatag og public letter, open letter
duha na ka pulis. Ang usa pulis nga kanang ordinaryo nga pulis, ang usa PSG. Ning resign sila sa ilang pagka-police officers. Kay samtang naa pa kuno na ang nagbasa gani ato, nihilak ganito na social media, nakatuo iyang luha. Kay niingon ang pulis, proud kay ko sa akong badge as police. Kada nakusulob aning akong uniform panahon ni President Duterte, it's my great honor. Pero karon pasaylo ako nga ang kauaw mao nay akong gibati sa nanghitabo karon ug sa mga gipangbuhat namo, sa mga gipangsugo namo, nauwaw nako. Ug samtang do na pay nahibiling dignity, sense of honor in my life, in myself, hubuon ko na ning akong uniforme. Samtang naapay nahibiling honor sa akong mga pulis na gini, wahay kasugo nila nang resign. Ambot, duha pa man ni kabuok, wa pa ba kay mosunod ani? Mga igsoon, nganong gihisgutan ni nako karon sa akong humili, kay kung sundo na gay nato ang tao, dili na ang Ginoo ang maabot sa atong kinabuhi, ang kadaot, ang kalaglagan. Muna sa atong Ebanghelyo, ingos Jesus pagtuktok, pangayo, o pangita. Asa man ta magtuktok, asa ta mangayo, asa ta mangita, didtos Ginoo. Sa Dios nun nga paagi, dili sa tawhanong paagi. Ang gibuhat ron sa pipila ka mga og di man kadaghanan sa mga politicians, gusto sila nga adto ta magsigig pangayo nila, pinaagi ang mga ayuda panahon sa elections. Adto ta magtuktok sa ilang ganghaan, managlinya, magbuwad anang init kaayo, kay haron lagi tatagaan kunuhay nila, nagpakaginoo na sila. Nya kana ra bang ilang gipanghatag kasagaran ana, ato ra sa nang mga kwarta nga ilang kinuha sa way pagpananghid gani usahay nato. Giunay-unay ra tag lipat-lipat muna adto tas Ginoo. Ang Ginoo mo'y atong sangpiton. Di lang sa tamo akyos ani nila nga sad-an sila kung dili ang atong gamiton kaluoy. Ako kada na ko kakitag usa ka politisyan nga nahangol sa kwarta o gahom, maluoy ko. Nganuman kay bawog gyud ko nga wa na gid na siya kalinaw, wa na siya kalipay, di na siya relax, kay nangilad na siya sa mga tao nga iya untang gisaaran nga alagaran. Luoy na kay na siya ug ang iyang pamilya. Ang iya sang pamilya ana mura sa gitamparos, wag tuo. Nganuman kay ang gipakaon ngadto nila kinurakot, inilad gikan sa mga taong misalig nila. Kaluoy anang klasihas tao. Gilingyay mong tupad na gusto kang mahimong makaluluoy. Gusto ka? Sige, pangilad. Sige, yung pangilad. Why exempted ani? Bisag kami mga pare, ilad-ilaron mo na mo. Pero ako, i-check lang ninyo. Og nangilad ba ko ninyo aning atong slat-slat? I-check lang. Unya, og tanaw ganyo, nangilad ko. Ala, sige. Ayaw na mo og simba. Ana, i-check lang. Ni abay na dapat was atong project o wa. Kamulay check. Mas maay nang kamoy mo check. Sa atong unang pagbasa, apil na sa dinhi sa atong Ebanghelyo, mga igsoon, pakita gyud ang tinuod nga hustisya sa Ginoo. Atong timan-an nga ang Ginoo nag-ingon, my way is not your way. Ang iyang pamaagi lahi gyud sa ato. Muna ang iya sang paggamit sa hustisya dili sad po parihas ato. Example sa unang pagbasa niingon dinhi, ang taong buangon dautan unya magbuhat og maayo, kalimtan sa Ginoo ang iyang mga nahimong dautan og malangit siya. Nya ang tao sang buutan matarong, mobiya sa iyang pagkamatarong unya mobuhat og bisag usa lang kabuk dautan,
Unsa man sa himuos Ginoo, iya sang kalimtan ang iyang mga mataro nga buhat ug maimpirno siya tungod sa iyang buhat nga dautan. Unsa man na, hustisya na or inhustisya. Wa mo kibaw. Para nato inhustisya gina. Sunan ka ako pare nagbinuotan og maayo niya pagdayon akong kamatay nakapangasaba lang ko sa sakristan maimpirno nako. Niya ang sakristan noon nga bakakon kay tanan nakapangayo lagsuri pagpangasaba nako malangit na noon kadak kong dimalas ana no. Pero mao man gina ang pamaagis Ginoo. Unsa may hinungdan tungod kay ang sala iya nasyawa. Kung ato ganing padayonon ang pagpuyo diha sa sala, ang yawa mo'y atong gisunod. Kung mamatay ta nga nagbuhat anang maong sala, pasabot na matay ta nga kuyog sa yawa, ang masag ibutang tas langit. Ang Ginoo di man na mamugos, di man ta niya isnatch gikan sa higot sa yawa. Kaya ka naman kong yawa mga igsoon, basta mao na gani na'y makakupot nato, mura na siya kuko sa agila, maglisod na diyod kag kabuhi. Mura sa na siya taga, anong taga ba? Maglisod na diyod ka o kabuhi. Mura sa na siya litag, nga inig kahigot na si imong tiil, makuha na ka inig labtik, o nahigot na ka si imong liog, din agyod ka kabuhi. Mao na, piligro kayo ang sala kung atong i-entertain. O unsa may mga level sa sala, dinis atong ebanghelyo, gisulti ni Kristo, makasata sa huna-huna, sa pulong, o sa buhat. Muna ingon siya, ginaingon, nasayod ka mo nga ang mga tao giingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang makapatay taralon sa hukmanan. O, buhat na, imong gipatay. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katao. Masuko, di apan na sa imong hunahuna. Dadon ngadto sa maghuhukom. O, pariharag silot, taralon sa hukmanan. Ang maghingalag kwanggol. O, sa manang hingalan, words. Maghingalan og kwanggol sa iyang isig katao, taralon gyapon ngadto sa labawong hukmanan. Bisan gani kuno ang moingon buang ang iyang isig katao, malagmit nga mamiligro sa kalayo sa impyerno. So ang level sa pagpakasala, huna-huna, pulong ug buhat. Kung maghinulsol sa ta, kung magbuhat sa tag maayo, magbuhat sa ta og maayo, magsulti og maayo, maghuna-huna og maayo. Muna dili pwede nga karon panahon sa eleksyon, ang ato mga kandidato, mga buutan man kay na sila. Ang buutan yung kayo na sige, panghatag, lamano, mo na ilang buhat. Mga pulong ana nila, purting ninduta tamis kaistanan, siging pasalig, mura jud kunuhay silag na nahigugma gyud kay nato. Pero wa man ta katugkad sa ilang hunahuna nga kuara na panglingla ra ba, pangilad ra. So ato ginang subayon ang tinuod nga matarong ug ang tinuod nga dautan, ang iyang pulong ug ang buhat ug ang hunahuna mag-uban gid na. Nya unsaon nato pagkaila sa usa ka kandidato nato ron, senador hangtod sa konsehal, nga maayo gid na siya, nga ang ilang gibuhat karon maayo man, sige pangumpanya, ang ila sa mga pulong maayo man. Unsaon nato pagkahibaw sa ilang gihuna-huna? Atong subayon ang ilang track records. Wa ba na sila yung mga gipangsaad sa una, labi na gini mga karaan nga mga politicians? Wa ba na sila gipangsaad, gipangsulti sa una, nga wa nila buhata? Matud pa ni Kristo, ang tao mailhan gyud sa iyang binuhatan.
Muna itong subayon, aron mahibaw na to ang ilang hunahuna. Kapila naman na sila ni Saad, natuman ba? Kung natuman, pasabot, kining iyang gisulti karon, tinuod ni. Kay iya naman ang napamatud-an sa iyang niaging termino, o unsa nga posisyon niya sa katilingban, napamatud-an naman. Bisag kini mga bago-bagong naong dinhi karon, na naman na sila mga agi sa ilang mga naasaynan nga mga katungdanan sa katilingban. Atong tan-awon kung nagtukma ba ang ilang pulong, ilang buhat, o ang ilang gisigihag buhat. Muna, atong pamalandungan, kining duha ka teams man Team Marcos o Team Duterte. Atong tan-awon kinsa nila ang mas kanang dunag yun ba'y track record nga nagpakita nga ang ilang pulong o ang ilang mga buhat nagkatugma gyud samtang naglingkod sila sa ilang katungdanan sa katilingban. Kay kani manggong kwarta mga igsoon, mao gini ang dako kaayong apan. Kaniro mga politicians nga may kay mutabi bisan gani kaming mga pari, kusog man kay ming mutabi gyud nga ako nagpari gyud ko, wa ko nagminyo kay moalagad gyud ko sa katawhan. Pero inigsod nas kolektang porting daghana, mga donations porting daghana, usahay kaming mga pari makaana gyud mi, ako may naghago ani, isod ko ni bulsa ana ba. Mausad na ang mga politicians, may kay na sila mo pasalig, nindot kayo, pero makalingkod na gani og gahom, makapanag-iya na gani og gahom nga naa diha gatubod ang kwarta, naa diha gisalig ang buhis sa mga Pilipinos o sa katawhan, murag yung matintal magtanaw ng gabundo nga kwarta, wa siya maghuna-huna nga kini di ang kwartang daghan kaayo, minilyon, binilyon, trilyon usahay, dili na iya kung dili sa 120 more or less 120 millions ka mga Filipinos ang mugamit ana, ang nagkinahanglan ana. Pero ang mga taong mga politicians nga buangon, isod na nila sa bulsa, hatag-hataga na lang taginagmay, mao na ato ng bantayan. Kinisang pagpanikas sama aning ato karong eleksyon, common man jud kay na naadiha ang tikas, vote buying, tikas, kanang pag-change sa result. Dagdag bawas ang common kay diha or usbon ang election result. Murag po nagnaas hunahuna. Mao na ang mind, labi na karon automated machine ang atong gigamit, automated counting machine. Wa ta kay bawo giunsa na dito pag-process sa ilawom. Hinaut unta maka-establish gyud og maayong check and balance in public nga makonvince ta ba kay ato na lang ginang dawaton, labi na ta mga Filipinos, daghan gid nato ang mga dishonests. Ato lang ginang dawaton ba, kinahanglan kitang mo presume nga naa gyoy mo attempt pagbinuang anang return or election returns or mga votes sa mga tao. Muna, himuan unta natog lig-on, convincing nga transparent nga counting system. Muna karon nagduwa ginirong mga suggestions ug usa ra gyud makapahimo ani nga mahimo gyung dayag. Diyos non gyud ang magkupot sa panudlanan, Diyos non ang magkupot sa atong kanang gitawag natog tig-ihap kanang kumilik, Commission on Elections. Dili gani sila mahadlokon sa Ginoo, mahadlok ra na sila sa pipila ka mga politiko nga maoy mo hari kunuhay ngadto nila og mauna na mabuhat na ang mga dautan. Timan anato nakitang tanan gi-check sa Ginoo. Matod pas Ginoo diri kung ang imong hunahuna nasudlan nagdautan,
na miligro gyud ka sa kalayo sa impyerno. Sa atong tubag sa Salmo nag-ingon ta, kung ikaw o Ginoo magtimaan sa among kalapasan, kinsay makalahutay. Unsa may timan-an sa Ginoo nga atong kalapasan, kanang kalapasan sa hunahuna, pulong ug buhat. Ang Ginoo dili mo timaan anang atong kalapasan, basta magbuhat lang kitag maayo. Bahala nagduna na tay past nga mga bati. Basta karon mo ingon ka magbuhat na kog maayo, di na niya timan-an. Apan kon mo insista kanang gitawag mag stiff-necked or hard-headedness, magpagahi tas ulo, dili sa gyud ang Ginoo magpanagana og sa likway nato. Di ba? Murag Hebrew chapter 3 man siguro na nga niingon gihisgutan diha nga niingon ang Ginoo, gahi silang mga ulo, nagpabilin silang magahi silang mga ulo, ug akong ipanaad dili gid sila makasulod sa akong pahulayanan. Nya dunay dayo gisumpay, pero kinutlo mo sana sa Old Testament, kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. So yan po nato, ng ato untang mga politicians o ang ato mga nagkupot sa pangagamhanan sa nasod o sa simbahan, mapaminawon o mapaubsanon nga mutuman sa sugo os Ginoo. Lingi ako no na imong tupad. Ing na di kagahig ulo. Di kagahig ulo. Ana. Kinibitaw din yung sige tagbaligyag slat. Daghan magyug kay ning atong mga followers. Og tanaw lang nato ba subscribers nato 230 na gud ni kapin 1,000. Pastilan ako makaana jud ko kani sila sobras katungaan ni naminaw manggid sa ako mga misa. Kibaw manggid silang naay baligyang slat. Pila ra gid ng 100 pesos. Mamalit lang gid tani, hurot man gid tani. Pero mo lagi kung karon makadungog kamo sa tingog ni Padre Siano, unsa may tubag, patig-aha yung kasing-kasing. Sige lang, di man sana sa inyo man ang opsyon, di man takasa kung naay options, pero kanindot unta nga maghimo gitag mga maayong buhat ang pagtabang. So, di ko ron ka-update ninyo sa tong slots, pero sige lang yung tagpalit. O basin ugma ato na nang ma-update. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa to, bulahan sila nga nagasunod sa balaod sa Ginoo. Lingi ako no imong tupad, ing na kinsang balaod ang paborito gid nimong sundod. Ina. Sang balaod. Sa Ginoo o sa demonyo? Maayo kay sa demonyo, sa Ginoo gidi ay. Matod pa ni Moises diri sa unang pagbasa, niining adlaw gisugo kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa pagtuman niining tanang mga balaod katong iyang gisulti. Nya ningon dayon siya diri, karong adlaw usab miingon ang Ginoo nga kamo iyang katawhan sumala sa gisaad niya kaninyo ug nga kamo magtuman sa tanan niyang mga sugo ug nga himuon kamo niyang labaw sa tanang nasod. Nasod ang gihisgutan ni Moises ug nakita na sa kinabuhi sa mga Israelita, nagasugod sila nga gamay ra kayo nga nasod or pamilya ni Abraham, usaray ilang anak ni Sarah, sa dihang nahimo na silang tiguang kaayo, 100 years old. Si Abraham, nanganak silang usa, si Isaac. Si Isaac sad, nanganak rasad og duha. Gamay ra gyud nga pamilya. Pero kay
nagtuman man sila sa sugo sa Dios, si Abraham, si Isaac, si Jacob, nga usas mga anak sa duha ka anak ni Isaac, nakaanak og 12 ka buok. Ug kining 12 ka anak ni Jacob gihimong mga nasod sa Israel. 12 ka nasod sa Israel ug nahimo silang dako kayong katawhan nga bisag gidaog-daog sila sa Ehipto, gitabangan sila sa Ginoo hangtod gyud nga nahimo silang number 1 nation in the world, labi na gyud sa panahon ni Hari David og ni Hari Solomon. Tinuod bang gisulti ni Moises? Na tinuod ba o nasayop? Man mo'y klaro. Basta magsunod unya karon kay ang kaliwat ni Hari Solomon, perti naman og sugod gyud ni Hari Solomon, nagpagahi naman sa ilang ulo, nagsupak-supak naman sa mga sugos Ginoo. Hangtod gyud ang nagsunod nga mga hari, nabungkag sila, nabihag sila, hangtod pag-abot ni Hesus, ang mga Hudiyo, ang mga piniling katawhan sa Dios, ulipon sa laing nasod. Tanawa ko no ang atong Pilipinas karon, unsa man ta, gawasnon o ulipon sa laing nasod? Kusga. Ambot lang. Basta ang atong pinakasikat nga tao, usas pinakasikat nga tao sa Pilipinas, former President Rodrigo Duterte, wa gihiring diri sa Pilipinas. Igo rang gidakop diri, pero tuwa gihiring, tuwa gipapriso sa International Criminal Court. Pasabot ni angkon tang mga Pilipino nga di ta kamaong muhandol sa kaso nga gipahamtang kunuhay ngadto ni President Rodrigo Duterte, kinahanglan tang magpatabang sa laing mga nasod kay di ta kamao o dili ta kapatunhay, dili ta ka kita sa hustisya ni anang maong kaso tungod kay di ta kamao. Ulipon ta, uyamo ta in relation to this case ngadto sa laing mga nasod. Bisan kita karon mga Filipinos, unsa may atong kasagaran yung hunahuna, kung ni atas atong nasod, patay kita dinhi. Abroad yun. Ana, kay mauragid na'y paglao mga makaluwas nato gikan sa atong financial problems. Hala, usban ng colors imong buhok, ipablan para mura-mura sa kag foreigner. Kay kung kana ra yung naong nimo nga Pilipino, wa gid nay lami ng naong nga. Mura batag inferior ta kanunay ba? Inferior. Hala, paputian ang imong naong kay kaning atong kayumanggi nga color inferior from other nation. Hala, inata ng imong ilong kay kanang atong ilong nga murag palwas lubi. Kanang para sa ning ako, uyamo ta, ulipon ta. Ala, sumpay ng imong pilok, kanang imong pilok nga mubo kayo, ipariha na anang mga tagalaing nasod nga bawog kay pilok tagas pagyud kaayo. Bahala na lagi mo na lang ng butangan diyang sumpay-sumpay kay og kana ragi imong pilok ultimo kay ka. Di ba? Nakita na to karon, nakitang mga Filipinos, wala tay igong kusog o kalig-on sa dignidad nga makaingon tang labaw ta sa ubang nasod. Muratag mo feel yung inferior. So nang kay pag-ingon sa Interpol nga dakpa ni si Rodrigo Duterte, mao man na ilang giingon, og paghatag og warrant of arrest gikan sa ICC through the Interpol kuno, gidakop ang 80 anyos mo birthday naman na karong no sa to
karong March 28, mag-birthday man na sa ika-80 anyos si President Duterte, gidakop nga mao palay pagtugpa gyud sa eroplano gikas Hong Kong nga ni atin siya rally dito sa mga OFW supporting sa ilang partido sa eleksyon. Gidakop, giatake sa hubak aw sa to diabetes, wa gipa-ospital din his ato, wa gipalarga ngadto nga wa gani tagaig proper hospital care, wa gipa-stable ang iyang medical situation. Gidagyod, gidali-dali gyud padangan to sa kay mura lagi tag niingon ang ICC ra gyud, ang ICC ra gyud mao'y makasulbad aning maong kaso nga gipahamtang nato ni President Duterte. Kita dinhi inferior ta. Dihi kausa si San Pablo iyang gikasab-an ang mga leader sa simbahan nga iyang gi-organize. Niingon siya, nganong ang inyong mga kaso tuwa man ninyo gipahusay sa mga dili magtotoo? Wala na balangyoy kasaligan nga mga leader ninyo diha sa simbahan nga makahusay sa inyong kaugalingong kaso? Inana ba? Murasag ato sa nang ipangutana kitang mga Filipinos, wala na balangyoy korte din his Pilipinas, apil ng Supreme Court nga makahatag og husay niining kaso nga AJK, kani kunong gitawag og crime against humanity ni President Rodrigo Duterte. Dili makahusay ang atong Supreme Court nga mo submit kita anang International Criminal Court. Ana ba? Nakaron unsaon man aron magsunod tas balaod sa Ginoo, unsa may kinadak-ang balaod sa Ginoo nga makapahimo natong tinuod gyud nga iyang katawhan, iyang mga anak. Gani iningon pa gani diri, kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atoa sa langit. You must be perfect as your heavenly Father is perfect. Unsa maning suguas Ginoo nga makapahimo natong dako nga nasod, lig-on nga nasod nga gipractice ni Hari David, gipractice sa mga nila ni Moises. Unsa man na? Love your enemies. Higugmaa ang inyong kaaway. Ana, gasigi naman hinoon tarog pangaway. Higugmaa ang inyong kaaway. Ayaw pagsigig pangaway. Muna, ato ning hinumduman, kitang mga Filipinos, ma-team Marcos man or team Duterte, aning atong political kuan karon, midterm election, hinumdumani nato na magsigi pagkay tag-away, magsigi gan itag-away kita entry mga Pilipinos, mahimo gitang uyamot. Gitag-ana na ni Kristo ang panimalay nga mag-unay away ang mga sakop, mahugno ng maong panimalay. Ang gingharian nga mag-unay away ang iyang mga sakop, mahugno sa nang maong gingharian. Ug ang nasod nga mag-unay away ang iyang mga leaders o mga followers, mahugno ng maong nasod. Di pagita mo tagam kita mga Filipinos nga giulipon na tagmaayo panahon sa mga Katsila, giulipon ta for 400 years. Panahon sa mga Amerikano, giulipon na santa hangtod karon gikuptan tas mga dagkong nasod muratag mga ulipon. Kanusa pa man ta maghiusa. Look at Japan, look at Singapore, look at Vietnam and other countries. Ni desisyon sila nga maghiusa. Gamay sila nga nasod, pero naghiusa. Kagamay sa Singapore, walang mangitingali na kaabot o gidakon sa Cebu nga island. Pero nga nung nahimo man silang dako kaing nasod, inila nga nasod, girespetuhan nga nasod sa tibuok kalibutan. Tungod kay naghiusa sila. Kagamay sa Japan,
Muparihara man sa ato din Pero nganong ang Japan usaman sa mga girespetuhan o gitamod nga mga nasod kay naghiusa sila. Naghigugmaay gani ang ilang leader dito kung makahimo gid siya sayop tungod sa iyang kahuyangan, mag-commit og suicide, harakiri dinis ato. Hilingay mong tupad ning namusunod ka ng harakiri. But lang mo na mo kuanan ba maminaw na unta tas Ginoo aron mahimot ang bulahan na how to love enemies. Kaya mo ingam sa mo, padaroy, sakit yun, di na pwede. Karon tanaw na to social media, naay na nag-prayer rally, nga nag-ampo para ni President Rodrigo Duterte. Naasay nag-prayer vigil, o naghimog mga misa, nag-ampo sa nga makonbikto yun si President Duterte. Kinsa maron nila ani ang tinuod nga nahigugmas kaaway? Kinsa man? Kaning na nag-vigil o nagmisa aron makonbikto gyud si President Duterte, o kining na nagmisa sad unya nag-prayer vigil aron maluwas o ma-absuelto si President Duterte? Kinsay nahigugma ron anis kaaway? Da, hilom lagi mo. Kay mo siparit ganita sa sugo os Ginoo, hugno kita. Few years from now, bagsak nig samot ang Pilipinas, bisan gani sa ato dining educational system. Uyamot kay tas tanan. Hunahuna lang kung mo trabaho ang ato mga graduate, mga professionals nga Pilipinos, bisan pag doctors o lawyers, bisan pag top-notcher ka din sa imong medical exam, board exam o sa atong bar exams, inig-adto ni mos laing nasod, labi na sa kanang gitawag o mga first class nations, daghan kay kag exams nga i-take o sa to qualify yourself there. Pero sila'y mo anhi din sama anang ICC, kung sila'y mo ari dire, kausara ta murata giagiag bagyong Yolanda, tuman dayon tawa tay mga requirements gikan nila to make them qualified to order a warrant in our country. Ingon ta anak kauyamot. Pero kita'y magtugatugag, dakop ditong tao sa ilang lugar niya, ang atong warrant atong iserve dito, muagi tag butas ng karayom. We will pass through the needle's eye before we can implement our standards here. Is it not insulting? Is it not a slapping on our face as Filipinos? Nya ato gyaponing patuyangan, mag-away ra gyapon ta. Let us unite as Filipinos. Love your enemies. Lingian na imong tupad. Yung na promise. Sabat na ko. Din adyo ko mga away nimo. Yung na din adyo ko mga away nimo. Malusno kita ani. Malusno kita. Musamot kita kauyamot. Ana. Na how to love enemies. Hate the sin. Love the sinners. Maunay atong basic Christian principles. Hate the sins. Love the sinner. Unsa may mga sala nga naas atong nasod nga nakapahugno nato o nakapahimo natong nag-away-away na takaron. First, graft and corruption. Mao gini ang tinuod nga problema sa atong nasod, graft and corruption. Sunod, drugas, drug addiction, drugs, illegal drugs. Ayaw lang na-appeal ng drugstore ka ng naasros pharmacy o guban pa. Legal man na, illegal drugs, samaan ng marijuana, samaan ng shabu, cocaine o guban pa. Drugs. Sunod, terrorism. Terorista, kanang siging panghulga sa atong development. Sa una, lisod kaayo ang paghimog mga infrastructure, labi na gina mga farm to market roads,
tungod kay ang mga NPA mo babag dayon mangayo dayog people's tax ug di ka mohatag pabuthon imong bulldozer bombahan ang inyong mga towers diha kung maghimo sa mga infra about aning atong mga mga internet bombahan ang tower pabuthon ang imong mga banghouse diha hulgaon ka terrorism mo nang lisod kaayo pag himo og mga infrastructure sa una nga beneficial to our country tungod anang terrorism hinumdo mo sa Marawi hinumdo mo ata terrorism MILF Abu Sayyaf NPA ikaupat na problema poverty unemployment. Ang atong sweldo dinhi kung ma-employed man ka, sakto ra gyud sa imong pamliti o sa imong pamliti, baon, kaon. Gamay na lang ig sobra inighuman ana. Poverty. Muna ang atong mga empleyado dinhi maputos sa utang. Kasagaran gyud maputos gyud sa utang. Siguro mga 90% putos gyud sa utang. Pangita mo diha, mga teachers, kinsa ninyo ron ang way utang? Sige. Ingka ay arang-arang na Father Roy kanang mga teachers ay maayo gid ang mga pulis kay gidouble ko na ni anhing President Duterte aning naman. former. Sorry kayo ninyo mga Duterte pamilya. Nasayo prog term ni former President Rodrigo Duterte siyang term gidouble ko na hapit ko na gitriple ang ilang kuan dako na ginagsweldo pero pangita mo mga pulis nga way utang hasta pagani mga lawyers hasta mga doctors pangita mo way utang apil na maganing gawali dako kay utang ana ba nganong nagkautang-utang man ta nganong ang utang man gyud magbuhi nato dinhi sa Pilipinas because of poverty. So gamay patag sweldo, daghan pag yung nangataktak sa trabaho karon. Namo na itong problema. Nya sunod kaning atong immorality. Immorality. Grabe kaayo ang atong immoral activities dinhi sa Pilipinas. Nga makapalagot gyud sa tao. Same-sex union, ang kanang mga premarital sex, prostitusyon, kabit-kabit, perting daghana din sa ato, gahitak sad na. Pipila lang nis akong gisgutan ang mga problema. So mauni sila ang mga sala. Mauni ang mga sala. Let us hate aning mga salaa. Kinsa maning mga adik, kinsa maning ni ang mga kurap o kining ubang mga tao, mauni sila ang biktima sa sala. Victims of sins. Unya unsa man ni nato atong dumtan ang sala higugmaon ang makasasala. Kinsa man sa Team Marcos o Team Duterte kay mabutay naman ning atong elections kinsa man aning duha ka teams ang naglagot gyud sa sala ang naningkamot nga mawagtang ang mga sala. Kanay atong pilion. Kinsay nakapaminos sa drugas, administrasyong Duterte o administrasyong Marcos? Kinsay nakapaminos sa insurgency, terrorism, administrasyon ni Marcos, administrasyong Duterte? Kita na lang mo analyze. Kinsay nakapaminos sa poverty, administrasyong Marcos, administrasyong Duterte? Kinsay dunay daghan kaayong mga infrastructures nga nahimo, mga roads, bridges, and other infrastructures nga nakapabungkag sa mga NPA gani o sa mga terorista, administrasyong Marcos, administrasyong Duterte. Katapusan lang na akong testing, hay may mas daghang gisakitan ani karong nahitabo ang mga kontra Duterte o ang mga pro Duterte. Sa mga rally karon, sa mga rally ba, prayer rallies, kinsa may dunay baga yung dosok sa katawhan nga automatic nga naghimo
og mga suporta nagpakitag suporta ang kontra Duterte o pro Duterte. Mailhan man na nato mga igsoon kung kita nahigugma gyud nga Dios non nga paghigugma. Dili magita ka perfect no dinis kalibutan why perfect din bisan si Jesus gikulata o gilangsang sa cross. Bisag perfect ang iyang paghigugma pero ang dating nato di gina perfect kay imperfect people man ta. Pero kinsa may mas dako og positive impact mao nay importante. Pasabot makatandog ba sa kasing-kasing sa mga tao. Di na lang ta magsigig analyze sakto ba o dili ba. The impact, positive impact. Kinsa may mas daghag na lipay ang katawhan sa ilang pag-administer. Kinibang administrasyon karon ni Bongbong Marcos o ang kadtong administrasyon nga 6 years ni President Rodrigo Duterte. Kinsa may duna bay daghan nga nagpasalamat og nalipay. Mailhana sa rating nila kanang gitawag og trust rating nga gisigig himo kada tuig kapila na himuon. Tan-awa ninyo kinsang rating nga wa gyud ni ubos. Hapit tanan atong presidente nga niagi kadaghanan gyud nag-anam gyud kaubos ang ilang trust rating as they go along in their administration. Tanawa ninyo ang mga ratings o kamoy hukom. Kita'y hukom. Dili ta perfect. Pero ang akong sentro lang diri, hunungon na ka ni natong atong panag-away. Mutan-aw ta sa tinuod nga problema. Basig dili si President Duterte ang problema. 80 anyos na guna galisod og lakaw. Problema pagid na. Basig dili si Sara Duterte ang problema. Vice President. Nga nung yung i-impeach man gina nato, makapaminos gina sa corruption, makapaminos gina sa drug addiction, makapaminos na sa terrorism, makapa-alleviate na sa atong employment o sa atong poverty. Kana ba? I-check nato. O kung dili man, hunungon ta na maghigugmaay ta, mag-reconcile ta. Sakit man tingali, pero dawato nato ang sakit. Kay usahay kaning atong luha mausad ni ang healing power of relationships. Manghilak ta para sa paghigugmas kaaway, dili kay manghilak ta kay nag-ilaid na tas kalisod tungod sa atong pagsigig away. Manghilak ta nga nangasayop ta pili, dili kay manghilak ta tungod kay gi-oppress na tagmaayo sa atong gipili nga sayop. Muna karong eleksyon, pohon, midterm, mamili ta adtong kamaong mohigugmag kaaway, kamaong mudumot og sala, kamaong mohigugmag makasasala. Usa lang ni sa akong nakita, personal, bahala na muoyon mog sa dili. When President Duterte took office, millions nga mga addicts ang ni-surrender tibok Pilipinas. Og nagbag-o sa ilang kinabuhi, ni undergo og mga kaning rehabilitations og uban pang mga pamaagi gani na ata din hisugod kanang pasiugdahan ni Sister Faye Barino og sa Love of God community. Sugod, surrender to God. Millions ang nag-surrender. Never in our history in the Philippines nga nahitabo na. Adto sang panahon na ako ang in charge sa prison ministry sa atong archdiocese. Double, triple ang gidaghanon sa piniriso. Pasabot, wa pamatya, gipang priso ang kadtong nasakpan. Na triple god. Og 80 to 90% sa kaso nga nung nidaghan og maayo ang mga piniriso, drugs, related to drugs. Sa ato pa, wa pamatya ang mga adik, gipang priso. Naipipilang namatay. Maunay atong i-probe, EJK ba na or part of gitawag na to collateral damage. Pero hundreds of thousands ang naasprisuhan na karon gani nakalaya na ganing uban. Ana, minindot
ang atong mga prisuhan. Dagkong facilities, Luzon, Visayas, Mindanao, na ay bag-ong mga buildings, tag 2-story, tag 3-story, tag 4-story buildings, para lang maluag-luagan ang kahimtang sa mga piniriso. Sa ato pa, naagya po humanitarian action for the persons deprived of liberty. Panahon na sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte. Kanalay akong nakita og napatingali uban. Sige na lang, kaning build. Kita din hisliluan. Hapit tanang suok sa atong lugar din simentado o widened ang atong mga karsada. Luzon, Visayas, Mindanao. Wa pa ni mahitabo sa bisan kinsang administrasyon since I was aware about this 1986 momentoy una gyud nga naatay change of kaning administration din sa Pilipinas. Hangtod pag-abot ni President Rodrigo Duterte, wa ko kasuway nga naaning build labi na gyud in relation sa karsada nga ingon ani ka massive og pagka expansive. Mo nang kamo nalay hukom, kita nalay hukom, unsaon nato pagpili karong umaabot eleksyon. Basin sa ang akong nakita, wa ninyo makita, o kini akong nakita na fall short sad ko sa akong pagkalimitado. Kanya-kanya tao pilion based sa atong kuan, pero ang generic guide, let us love each other. Let us love our enemies. Do not hate kapwa Filipino. Protect Filipinos. Nahinomdom ko pila to kabuok mga OFW nato nga bitayono na unta dito sa laing nasod. Giprotektahan yung maayo nato together with President Rodrigo Duterte and other presidents. Makig-away kita nga dili lang gid unta patyon dito kay ipabalik lang gid diri. Pero ngano man ang ato mismong former president gilabay ra man nato murag trapo less than 24 hours to other nation. Makatabang ba ni sa atong nasod? Maka-rebuild ba ni sa atong relationship as nation?